John 14:27, "Peace I leave with you, my peace I give to you. Not as the world gives, so do I give to you. Let not your hearts be troubled, neither let it be afraid." So, gusto ko lang pong i-share kung paano pinakita sa akin ng Panginoon yung kapayapaan na hindi ko lubos maintindihan hanggang sa natapos na yung kailangan namin pagdaanan ng isang taon nung nawala po yung nanay ko. So, September 15 po, nung nag-start kami last year na makipagbaka sa cancer ng nanay ko. 2022 po namin siya na-diagnose, pero September last year, nung nag-decide siya na fully magpa-gamot or magpa-confine na sa hospital. So, yung day before po nun, habang mag-isa po ako sa bahay, nagpapatugtog po ako ng worship song. Tandang-tanda ko pa po yung kanta na yon ng Hillsong. Ang title po ay Fall. So, habang naghuhugas po ako ng pinggan, nakaramdam po ako ng extreme peace na hindi ko maintindihan, na parang bumaba yung langit that time. So, Lord, ano to? Parang tinanong ko po siya outright, sabi ko sa Panginoon, ano yung na-experience ko, ano yung nararamdaman ko ngayon. Tapos nag-thank you ako sa Kanya kasi para talaga may mga angel na bumaba na hindi ko maintindihan. So, nag-thank you ako kasi alam kong binisita ako ng Panginoon that time. Tapos, natulog ako nung gabi. Tapos, kinabukasan, naka-receive na ako ng message sa kapatid ko na kailangan daw namin isugod sa ospital yung nanay ko. Yun po yung start na nakipagbaka na po kami sa hospitalization, in and out po kami sa hospital. Ang dami ko pong na-experience na anxiety, ang dami ko pong na-experience na uncertainty. Pero nito ko lang po na-realize na hinanda ako ng Panginoon dun sa season na alam niya na hindi ko kayang i-handle. Ang kapayapaan na na-experience si Mami ay nung umuwi na siya sa Panginoon. Kasi naturally yung nanay ko kasi warrior siya. Lagi siyang natatakot, marami siyang iniisip. Pero what gives me peace is that alam ko na sa heaven wala na siyang iintindihin. Alam ko na sa heaven wala na siyang alalahanin kapag bumabagyo, hindi na siya malulungkot, hindi na siya matatakot kasi hindi na siya babahain sa heaven. So, ayun, naniniwala ako na itong buhay natin dito sa mundong ito ay temporary assignment lang. So, ang permanent natin na tahanan ay ang heaven. So, nandun ang kapayapaan. Nasa Panginoon ang kapayapaan. So, kung tayo ay nandito, marami tayo iniisip, i-surrender lang natin muna sa Panginoon dahil tanging ang Panginoon lang ang kaya mag-replace nung mga dalahin natin into His perfect peace. So, ngayon, sa sobrang daming nangyayari sa mundong to, napakadaling ma-shake yung peace natin. Pero, naniniwala ako na once rooted ka sa Panginoon, once rooted ka sa salita niya, once na alam mo na everyday you are connected with the Lord, hindi ka madaling, yung isip mo hindi madaling pasukin ng kahit na anong noise. So, kung merong isang bagay akong natutunan ngayong taon is yung noise cancellation. Alam niyo po, sa office, meron akong headset. Yung headset na yun, may noise cancellation siya. So, kahit may meeting ako, tapos ang ingay nung nasa paligid ko,
hindi naririnig nung ka-meeting ko yung pinag-uusapan ng nasa paligid ko kasi may feature yung headset ko ng noise cancellation. So, sa mundong ito po, it's our decision to get swayed by the noise outside, pero tanging ang Panginoon yung anchor natin para bigyan tayo ng perfect peace. Yung peace na hindi mo maintindihan kung saan nanggagaling, kundi galing sa puso mo po. Ako po si Nika Reyes at ang Diyos, ang Hari ng walang hanggang kapayapaan.